Masayang araw po, mga ka-PL. Balikan lang po natin itong iniyabang ni John Vic Remulla, mga kababayan, na ayon po kay John Vic, di umano, meron daw nagtangka sa kanila na suhulan silang dalawang magkapatid ni John Vic nang nagkakahalaga ng 1 billion pesos para mapatigil itong investigasyon sa maanomalyang flood control project. Di po ba? Isang linggo na halos ito pinag-uusapan ng mga mainstream media at ng ating mga kababayan. Katanungan pa nga ng ating mga kababayan, totoo kaya na meron talagang nagtangkang manuhol sa kanila ng 1 billion? Hindi kaya kwentong kotsero lang ito? Hindi kaya merong flat twist ito? Ngayon, may napanood po ako isang video, mga kababayan, kumakalat na po ngayon sa social media. Sinabi po nitong isang media man o broadcaster man ito na meron di umanong bumulong sa kanya. Wala di umanong katotohanan. Ang sinasabi nitong si John Vic Remulla, mga kababayan, drama lang, nagsisinungaling, parang ganun baga, mga kababayan. Ito ho ang video. Panuorin na lang po natin ang sinabi nitong isang media man, mga kababayan, at kayo na lamang rin po ang humusga. Ano ha? Pero bago ko po simulan, basahin ko lang po muna itong nasa balita po. Ito, dalawang magkapatid sa Kongreso na sangkot sa flood control scandal ang umano'y nasa likod ng 1 billion pesong tangkang panunuhol sa magkapatid na sina DILG Secretary John Vic Remulla at Ombudsman Boying Remulla. Noong mga nakaraang araw, pumutok itong balitang ito, mga kababayan, wala pang sinasabi itong si John Vic na dalawang magkapatid di umano na congressman ang nasa likod nitong panunuhol di umano sa kanila ng 1 billion. Siguro, kakakulit ng netizen, bakit hindi mo pangalanan John Vic Remulla kung sino man yung nagtangkang manuhol sa inyo ng 1 billion? Bakit hindi nyo po idinimanda? Bribery yan. Maliwanag na bawal yan sa saligang batas. Ito ang balita ngayon. Meron na silang kapirasong sinabi, kundi itong dalawang kongresista di umano ito. Pero, ayon po dito sa isang media man nga na panunuorin nating video, mga kababayan, di umano, itong si John Vic Remulla at si Boying, hindi naman daw totoong tinangkang suhulan ng 1 billion, kundi mismong sila daw, mga kababayan, ang nanghihingi o nangingikil para siguro, malay ba natin, baka wag lang idawit itong dalawang kongresista. Nako, gaano kaya katotoo ito, mga kababayan? Tulad nga ng sinabi ko kanina, kayo na lamang po ang humusga. Panoorin na po natin itong video. Ito na ho, simulan na po natin. Itong hamon sa iyo ngayon, John Vic, kung talagang hindi yabang ang pinagsasabi mo. Sino ang nag-offer sa iyo at bakit hindi mo ipinahuli? Nakagaya ng ginawa nitong si Congressman Leviste. Bakit? Hindi mo na ipahuli o hindi mo ipahuli o hindi mo... Baka naman kasi tama ang bulong sa akin ng Mang Teban. Ang tsorya ko dyan, hindi sila inalok. Sila ang nanghihingi. Kaya sabi ko, hindi kaya totoo yun? Oo. Baka binabaliktad lang, masabi lang o mema lang, di ba? Pero I doubt naman which is parang pwedeng mangyari. Kasi kilala naman itong gobyerno ito sa buong mundo na itong kasalukuyang gobyerno ito ang pinaka-corrupt
na gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya, John Vic, ang hamon sa iyo, sino ang nag-alok sa iyo at bakit hindi mo ipinahuli? Di ba ga? O, ayan ho tanong na tungkulin mong sagutin sa harapan ng taong bayan. Iniyabang mo na ipinagmalaki mo pa, pero wala ka namang binesa, sabi niya. Wala kang sinabi, puro daldal, puro yabang. Kaya sabihin mo, ibulgar mo, maraming media nakapaligid sa'yo, di ba ga? O, sabihin mo, ang nag-offer sa akin, no? Yabang ang lintik na ito. Di ba? Sino? Oh, ayun, mga kababayan. Ha? Eto, klaruhin po natin, ha, mga kababayan na mahirap na. Alam niyo naman po, ano ho. Pasensya na nga pala. At nakisungkit po ako ng inyong video. Ginamit ko lang pong referensya, no, para po dito sa aking reaction video sa aking YouTube channel. At maraming salamat po. Sana pahintulutan nyo po itong aking video. Pasensya na po kung hindi po nakapagpaalam sa inyo dahil wala naman po akong direct contact. Kundi nakita ko lang po ito. O ngayon, mga kababayan, nililinaw ko ha, wala naman po sinasabi itong media man na sigurado siya na yun di umano ang ginagawa nitong dalawang magkapatid. Manghingi, mangikil sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project para wag na isama sa investigasyon. Walang ganon. Hindi niya naman nililinaw Bulong lang rin sa kanya at di umano lang rin. Maaaring totoo, maaaring hindi. O siya na rin po mismo may sabi, mga kababayan. Di po ba? Pero ang hamon, hindi lamang nitong bidyong pinanood natin, kundi ang hamon nating lahat kay John Vic Remulla sa magkapatid na Remulla. Total, iniyabang nyo na rin po, mga sir, na meron di umanong nagtangkang manuhol sa inyo. Bakit hindi nyo po pangalanan? Noong mga nakaraang linggo, sinabi nyo lang na mayroong nagtangkang manuhol sa inyo. Pero dito sa pangalawang binasa ko, ito, meron na po kayong binanggit na di umano sila magkapatid na parehas congressman. Yan. Sino kaya yan, mga kababayan? Pangalanan nyo po, sabihin nyo kung sino kung sino-sino itong mga ito, para malaman din namin. Karapatan namin yan Kasi umuusad pa ang investigasyon dito sa maanumalyang flood control project para isigaw din ng publiko na isama itong nagtangkang manuhol po sa inyo, John Vic Remulla. Pero hindi nyo po pinangalanan, ni hindi nyo rin po kinasuhan. Bribery po ito. Maliwanag po na labag ito sa saligang batas. Tapos, sasabihin nyo lang, merong nanuhol sa amin, pero hindi namin tinanggap. Puro yabang lang yan. Ayon na rin sa video pinanood natin kanina, di ba mga kababayan? Puro yabang lang yan, John Vic Remulla Pangalanan mo. Para lang masabi ninyo na hindi kayo tumatanggap ng suhol. Pero kayo mismo ang nagisa sa sarili nyo mantika. Sa pagyayabang nyo, kayo na ngayon ang naiipit. Hinahamon na kayo ngayon ng taong bayan. Pangalanan nyo, kasuhan nyo. Sana, sa darating na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, etong dalawa na ito, humarap din sa pagdinig. Maliwanag kasi dito, magkapatid sa Kongreso, nagtangkang manuhol sa mag-utol na Remulla.
Magkapatid sa Kongreso ha, mga kababayan. Meron po ba kayong idea, mga kababayan, kung sino-sino po itong magkakapatid na nasa House of Representatives? Paki-comment po kung meron kayong nakikilala. Pero wag po nating tatantanan itong magkapatid na Rimulya na pangalanan nila at higit sa lahat, kasuhan nila itong nagtangkang manuhol sa kanila. Kung totoo man itong sinasabi nila. Pero kung yabang lang, syempre wala sila mapapangalanan at wala sila makakasuhan. Sa madaling salita, yabang lang. Para masabing malinis kuno sila. Ha? Style nyo bulok. Ayan. O, ito pa isang balita, mga kababayan. Malapit na po ang Senate Blue Ribbon Committee. Nako, mayroon po yatang mag-aala Gutesa. Gagayahin yung ginawa ni Gutesa. Kumbaga, parang secret resource person. O, sa madaling salita, whistleblower. Ayan. O, ito ang balita, o. Isang whistleblower umano ang nakatakdang magbigay ng testimonya sa Senado sa susunod na linggo tungkol sa umano'y papel ng contractor couple na sina Curly at Sara Diskaya sa pagbili ng isang house and lot sa South Forbes Park na konektado kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa nakalap ng politiko. Yung galing pala sa politiko itong balitang ito, mga kababayan, na pinick up na lamang po ng iba't ibang mga mainstream media. Meron pang isang whistleblower. Naku po, na ang ikakanta maaari nito na itong si Martin Romualdez at si Diskaya ay konektado nga at nagkaroon nga ng transaksyon na si Diskaya lamang ang naging front para makabili ng house and lot si Martin Romualdez sa isang sikat na subdivision dito sa Makati, mga kababayan. Nako po, kaabang-abang ito. Kapag ka itong whistleblower na ito, magiging Gutesa ito, hindi pakikinggan, wala na talagang kwenta. Itong investigasyon sa flood control project na punong-puno ng anomalya, mga kababayan, wala na talagang kwenta. Lalo na, sinabi na rin po ni Tito Soto na yung listahan o yung Cabral files ay basura lamang daw. Listahan lamang daw na parang sa kanto, mga kababayan. Na yung Cabral files na yon maaaring naroon ang pangalan ng mga big fish tulad ni Martin Romualdez, katulad ni Saldico, at baka mismong si Bangag, naroon din yung pangalan niya. Kaya nila sinasabing wala, basura yan. Huwag niyong papaniwalaan yung mga listahan na yan. Listahan lang yan sa kanto. O hindi dapat yan pagtuunan ng pansin, di ba? Yun ang sabi ni Tuta Soto, mga kababayan. Wala nang kwenta ang investigasyon kung gano'n ang mangyayari, kung hindi pa rin papaniwalaan tong whistleblower na ito na magkokonekta kay Romualdez at sa mga Diskaya. Anong silbi ng Senate Blue Ribbon Committee na yan? Para lang ba yan sa mga politiko na mga kawatan na nagpasasa sa kaba ng bayan? Kung hindi nila ito pakikinggan, abay mag-antabay po tayo, mga kababayan, sa darating na araw ng Lunes o bukas. Pagdinig na po ng Senate Blue Ribbon Committee, baka maging katawa-tawa lang ang mangyayari. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa sinabi di umano. Naku po,
ito di umano ang naging pronouncement nitong si Atong Ang, mga kababayan, no, dito sa patong sa kanyang ulo na nagkakahalaga ng 10 million. Meron po siyang mainit na buwelta. Naku po, o eto, kabahan na ang mga kawatan dito. Kung totoo ito, dapat kabahan si Romualdez. O ito, 10 million lang ang patong ng ulo ko. Ha? Pag napatunayan kong mastermind, pag napatunayan ko ang mastermind sa flood control issue, triple o higit pa ang ipapatong ko sa ulo nila para sa mga Pilipinong namatay at ninakawan nila. Ayan. Parang nakialam na po si Atong Ang, mga kababayan, dito sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Para sa akin, tama lang kung totoo man ito na sinabi talaga ito ni Atong Ang. Maraming matutuwa sa kanya ng mga Pilipino kung gagawin niya ito at kung totoo man itong sinasabi, itong lumalabas ngayon sa balita, na ito di umano ang sinabi ni Atong Ang. Maraming matutuwa sa kanya na mga kababayan. Siguradong gagawin talaga ito ni Atong Ang na gagawin niya pang triple o doble o triple ang ipapatong niya sa ulo ng mga kawatan sa kabanang bayan. Oras na mapatunayan niya kung sino man ang nasa likod o sino mismo ang mastermind nitong flood control issue na ito. Ito na po yung sinasabi ko, mga kababayan, o katanungan ko lang, na maaari pong makialam si Atong Ang dito sa flood control issue o flood control anomalous. Bakit? Hindi malayo na hindi ito makialam Para sa akin lang hindi man natin to kilala si Atong Ang personal, hindi natin kilala si Chavit Singson, pero yung dalawang yan, sigurado magkaibigan yan. Siguradong nag-uusap yan. Sigurado yan kasi mga mayayaman sila yan magkakaibigan at mayroon niya mga direct contact sila. Posible pong makisawsaw na si Atong Ang, mga kababayan, dito sa flood control issue na ito. At gustong-gusto niya siguro maaaring tukuyin, malaman kung sino talaga ang pinaka-mastermind. Lalo na ngayon, iniipit na siya. Mayroon na siyang mga warrant of arrest. Anumang oras, ano siya makita, pwede na siyang damputin. Pwede ito makialam. Baka pwede pa nga itong magbigay ng pinansyal mga kababayan, sa mga mangyayaring rally. Lalong-lalo na itong kay Chavit Singson, itong one time, big time kung tawagin niya. Pwede. Tandaan po natin, mga kababayan, meron pong isang presidente na pinagkaisahan itong dalawang ito, kaya na-impeach o napatalsik. Ang tanong, magagawa din kaya? Uulitin kaya nitong dalawang ito, ni Chavit at ni Atong ang pagpapatalsik uli na naman sa isang presidente ng ating bansa? Pwedeng mangyari, mga kababayan, kung magkaisa itong dalawang ito. Parehas to may pera. Kaya nitong magbigay ng pagkain sa mga taong nasa rally Kayang-kaya nila pakainit kahit isang buwan pa na nag-rally itong ating mga kababayan. Kayang-kaya niya po nila itong gawin para lang mapabagsak ang isang, alam niyo na mga kababayan, mapatalsik ang isang, di po ba? Katulad ng mga nagawa nila ng mga nakaraan dahil nakikita nila na di umano mayroong korupsyon, sangkot sa ganito ganyan. Di po ba? Ngayon, ano ba nangyari sa bansa? Napakalala na po ng korupsyon sa ating bansa. Malay natin, baka itong dalawang kilalang mayayaman na mga negosyante, sila ang maging instrumento. Kasiyahan sila ng ating mga kababayan. Sana lang naman. Lahat ng yan, sana lang naman. Mga kababayan. Pero kay Chavit,
sigurado na tayo. Kasi siya na mismo may sabi eh. Ang ibig kong sabihin kanina sa sana lang naman na tumulong itong si Atong Ang. No? Mas masaya, mas maraming suporta, higit sa lahat, yung ating mga kababayan na dadalo sa rally ng ilang araw, hindi magugutom. May mga pera itong mga ito. Di po ba, mga kababayan? O, ito pa. Isang balita at nakakatawang balita, mga kababayan. Itong tungkol po kay Kian de los Santos, mga kababayan, na pinaplano yata nilang gawing santo itong batang ito. Hindi ko po kinukutya itong mga kaibigan, mga kapatid natin na kaanib po ng ICAR o Iglesia Katolika Apostolika Romana, sa madaling salita, Katoliko. Hindi ko po kayo pinagtatawanan, hindi ko po kayo binabastos. Nagbabasa lamang po ako nito. O ito ang sabi, Kian de los Santos, hindi pa napasa sa ilalim sa proseso ng pagkasanto. Meron pang plano na isa sa ilalim ito sa proseso para maging santo itong batang ito. Pasintabi po sa mga taga-suporta nitong si Kian, kung meron man, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Kayo po mismo ang tatanungin namin, karapat-dapat ba na maging santo si Kian? Sensya na po Nakakatawa lang po kasi ang balita. Hindi ko po pinagtatawanan si Kian, kundi itong balitang nabasa ko. Nag-react ang mga taga-suporta ni Kian de los Santos sa isang netizen na tumatawag sa kanya bilang santo. Kita nyo na itinuturing ng iba bilang panlilinlang dahil hindi pa dumadaan sa opisyal na proseso ng simbahang Katolika. So meron na di umano isang tao o netizen na tumawag sa kanyang santo siya. At nag-react naman po, pumalag itong mga taga-suporta ni Kian de los Santos. At sabi, teka, huwag niyo muna tatawaging santo yan at hindi pa yan naiproseso para maging santo. So meron, meron yata plano. Ayon sa isang netizen, Kian de los Santos is not officially recognized as a patron saint by the Catholic Church. The Catholic Church has a formal process for canonizing saints, and Kian de los Santos has not undergone this process. Ayan. Matandaan na nagsimulang tawagin si de los Santos na santo ng ilang netizen matapos itayo ang memorial para sa kanya sa isang simbahan sa Caloocan. Kasi pinatayuan niyo po ng isang memorial o yung parang malaking lapida, tawag dyan. Pinatayuan nyo tuloy. Itong mga kaibigan nating mga panatiko, kawawa naman, nalinlang. Tinawag ng santo, o baka nagdasal na sila kay Kian. Di nyo ho ba alam? Malaking kasalanan ho yan. Diyos-Diyosan ho yan. Tapos gagawin yung santo, itong di umano'y dating durugista na pumanaw na. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng diskusyon online kung hanggang saan dapat ituring na pamana o simbolo ang alaala ni Kian de los Santos. Ayan, no? Kian de los Santos hindi pa napasa sa ilalim sa proseso ng pagkasanto. Abay, magkabang-abang. Pag naging santo itong batang ito. O kayo po ang tatanungin ko, mga kaibigan kong mga Katoliko, ulitin ko po, hindi ko po kayo kinukutya. Hindi ko po binabastos ang inyong paniniwala, bagamat magkaiba ho tayo.
ng ating pananampalataya. Oras ba na naproklama si Kian na maging santo o santo na o ganap ng santo? Luluhuran niyo po ba ito? Magdadasal po ba kayo sa kanya? Hihingi po ba kayo sa kanya ng tulong o gabay sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? O igagalang niyo po ba ito? Katulad ng paggalang ninyo sa iba't ibang santo na kinamulatan po ng inyong mata mula nang kayo ay bata pa hanggang sa ngayon. Nasa inyo po ang desisyon, mga kababayan. Pag-i-comment na lang para mabasa ko rin po. Okay, o ito pa isang balita, mga kababayan. Huli na po ito. Itong tungkol po sa free visa ang mga Chinese citizen kapag pumasok sa ating bansa. Ito ho, may video, hindi po natin kilalang mainstream media ito. Mahirap na baka makapiright po tayo. Gusto ko po sanang ipanood sa inyo, mga kababayan. Pero pakinggan lang po natin, kapiraso lang. Kuhanin lang po natin yung kanilang konteksto. Okay? O ito ho. Simula po sa Biyernes, January 16, papayagan ng mga Chinese national na pumasok sa Pilipinas ng walang visa sa loob ng 14 na araw. Ayon sa Department of Foreign Affairs, alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na pasiglahin ang kalakalan, investment at turismo, gayon din ang pagpapalakas sa ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at China. Yan na, okay na, tama na. Nakuha na natin yung konteksto nila. Free visa. Ayan. Ang mga Chinese national na pumasok sa ating bansa, tayo, hindi. Mga kababayan, kung di ako nagkakamali, kahit sa Administrasyong Duterte, kahit na lapit na magkaibigan o kaibigan nitong si dating Pangulong Duterte at si Xi Jinping, hindi po nangyari ito na magkaroon po ng free visa para sa mga Chino papasok po sa ating bansa. Gayon lang sa administrasyon ni Marcos. Kamusta mga loyalista? Mga vlogger ni Bangag. Di ba ang sigaw ninyo? Si Duterte, kaming mga DDS, pro-China. Sino ngayon ang mas matatawag na pro-China? Ha? Loyalista. Mga vlogger ni Marcos. Gusto nyo, isa-isahin ko kayo, pangalanan ko kayo? Ha? Wag na lang kasi hindi naman kami galit-galit ng iba dyan. Yung isa lang na bumabanat sa akin, si Sangkay Janjan. Sangkay Janjan! 1 million subscriber. Bumabanat sa isang 200,000 subscriber lamang. O anong masasabi mo, Sangkay Janjan? Janjan! Presidente mo, nag-alok ng free visa sa lahat ng Chinese nationals para libreng makapasok sa ating bansa sa loob ng ilang ngayon, 14 na araw. Ano masasabi mo? Sangkay Janjan? Tawagin mo si Bongbong Marcos na pro-China. Hindi kaming mga DDS. Hindi si Duterte. Sangkay Janjan, Presidente nyo, tinatraidor na kayo. Ayan tuloy, pinagtatawanan kayo ng mga DDS. Ha? Sino ngayon ang pro-China? Si Duterte? Si Marcos? Sinasabi ko sa inyo magagaling kayo di ba? Magagaling kayo mag-asar. Sa bagay, puro asar naman ang ginagawa ninyo Napagagaling ninyo mag-asar. Sa aming mga DDS, mga pro-China kayo.
Oh, lumipat na kayo ng China. Ang Davao, gagawin daw probinsya ng China, ang Davao. Ang tatanga lang, Ang tatanga. Yun nga lang, ihiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon. Napakahirap ng ipatupad dyan. Davao pa kaya na gawing probinsya ng China. Ang tatanga talaga nito mga BBM vlogger na ito, Banatan nyo si Marcos. Huwag kayong pumayag dito sa inalok ni Marcos na free visa ang mga Chinese pag pumasok sa ating bansa. Banatan nyo si Bangag. Banatan nyo. Pro-China yung presidente ninyo. Siya totoong pro-China, hindi kami, hindi si Duterte. Natahimik kayo sa issue na to, Wala kayong mailabas na content, Kasi napasok kayo, nasunog kayo dito sa alok ng inyong presidente sa China. Kayo mismo pinahiya ni Bangag. Sabi sa inyo, Bangag yan Paiba-iba desisyon ng tao na yan Nakaraan, kalaban niya China. Ngayon, dumidikit na sa China. Para sa akin, walang masama kung makipagkaibigan siya sa China. At yun ang mas mabuti. Kaysa sa makipagkaibigan siya sa Amerika na ginagawa lang siyang tuta. Ang China, hindi ugali na gawing tuta ang Pilipinas dahil ang turing ng China sa atin, kapatid, nauna ang mga Chinong nakatapak sa lupa ng Pilipinas bago pa kung sino-sinong itong mga bansa na nanakop sa ating munti at napakagandang bansa. Di ba? Hindi nagtangka ang mga ang Chinese na sakupin tayo. Nakipagkalakalan lang sila. Yun ang kagandahan ng relasyon o kagalingan makipagrelasyon nitong China sa iba't ibang lahi, iba't ibang bansa. Napakamatulungin ng China. Lalong-lalo na sa Pilipinas na isa sa mga pinoprotektahan niya na wag mapasta ilalim sa kapangyarihan ng Amerika dahil ang Amerika napaka-traitor na mga yan. Di po ba, mga kababayan? Ayos, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.